401 hanggang 420. Kung nalaman namin na ang energy nurturing pills na ibinebenta mo ay hindi gumagana, wala kang ibang paraan kundi tapusin ang lahat ng ito. Ngumisi si Jacob. Inimbitahan ng mga shares ang isang pulutong ng mga makapangyarihang individual at magagalit sila kung ang kanilang mga table tasks ay hindi kasing epektibo ng kanilang inaangkin. Sakaling mangyari iyon, hindi lamang magwawakas ang Synth-Ion Group, ang reputasyon ng shares ay mapupunta rin sa lupa. Bumaba man o hindi ang mga table tasks ay negosyo namin at hindi ka namin kailangang mag-alala tungkol dito. Malamig na sabi ni Harvey. Ganoon ba? Maghintay at tingnan natin kung gayon. Ngumisi ng masama si Jacob. Hindi siya naniniwala na ang mga table tasks ay maaaring tunay na mapabilis ang pag-unlad ng mga martial artist at dahil napagpasyahan niya na ito ay isang marketing gimmick lamang, ang kailangan lang niyang gawin ay umupo at hintayin ang Shear family na mapahiya ang kanilang mga sarili. Ganoon din ang naramdaman ni Anson at tahimik na nagbabalak na magdagdag ng panggatong sa apoy sakaling hindi matupad ng magkapatid na Shear ang inaasahan ng mga bisita bilang paghihiganti sa ginawa nila sa kanya para sa kapakanan ni John. Hindi mapakali si Harvey kina Anson at Jacob at nabaling ang atensyon kay Stacy at John. Miss Young, Mr. Walker, magsisimula na ang opening ceremony. Gusto kong imbitahan kayong dalawa na mag-cut ng ribbon. Gagawin mo ba sa amin ang karangalan? Sigurado. Saglit na nag-alinlangan si Stacy bago tumango. Ang elegante group ay nakipagsosyo sa Shear family at wala siyang nakitang punto sa pagtanggi sa karangalan na simulan ng seremonya ng pagbubukas. Ang hindi niya alam ay si John pala ang gustong imbitahan ni Harvey sa stage. Sinundan ni Stacy at John sina Harvey at Cynthia papunta sa stage. Upang subukan ang kakayahan ni Cynthia, ipinawaya ni Benedict ang lahat ng usapin sa pagpapatakbo kay Cynthia kasama ang mga detalye tungkol sa seremonya ng pagbubukas, habang siya ay nanatili sa likod ng eksena nang hindi nakikialam. Gayunpaman, inayos niya si Harvey at ilang iba pang miyembro ng pamilya na tulungan si Cynthia upang maiwasan ang anumang problema. Ang ribbon cutting ceremony ay natuloy ng maayos sa entablado, habang ang isang lalaki sa ibaba ng entablado ay walang awang nakatingin kay John. Napansin ng kasama ng lalaki ang madilim na tingin sa kanyang mukha at nagtanong, "Gordon, anong problema?" "Mr. Fields, iyan ang lalaking nanakit sa akin sa pananambang." Naiinis na ungol ni Gordon. "Ano? Iyon ang brat na sumire sa plano natin." Ang isa pang lalaki gritted out. Ang binata ay walang iba kundi si Theodore Fields, ang panganay na anak ng Fields family, isa sa 4 major families. Ang Fields family at ang Shear family ay mga kakompetensya at ipinadala ni Theodore ang kanyang subordinate para sa isang ambush upang mahuli si Cynthia upang makipagkasundo sa Shears para lamang sa kanyang plano na sirain ni John. Galit na galit si Theodore para sabihin. At dito ko naisip na kailangan kong dumaan sa maraming problema para hanapin siya. Mr. Fields, nahanap na namin siya sa wakas. Hindi natin siya pwedeng bitawan. Napangisi si Gordon. Masyado siyang pabaya at pinagsisisihan ang pagbibigay ng pagkakataon kay John na saktan siya. Kung bibigyan ng pagkakataon na labanan muli si John, nanumpa siyang pira-piraso si John. 402. Alam ko yan. Ngunit ito ang teritoryo ng Shears. Sa sobrang daming tao sa paligid, wala pa tayong magagawa sa batang iyon. Hintayin natin matapos ang opening ceremony para bigyan siya ng maayos na pagbati. Madilim na sambit ni Theodore. Ang bigong pananambang ay nagpalaki sa hinala ng mga Shears na ang Fields family ang nasa likod nito at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para apihin ang Fields family para maghiganti. Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya, ang pamilya ng Field ay nakaligtas sa pamamagitan ng Shears. Paghihiganti ngunit nagbayad ng napakalaking halaga sa paggawa nito. Sa huli, kinailangan ng Fields family na gumawa ng opisyal na paghingi ng tawad sa Shear family at gumawa ng ilang partikular na kompromiso sa negosyo ng kanilang pamilya.
Isinasaalang-alang ang katotohanan na si Cynthia ay hindi nasaktan at ang mga salungatan ay hindi rin magiging kapaki-pakinabang sa Shear family. Ang dalawang pamilya sa wakas ay nagpasya na tumigil sa putukan. Gayunpaman, pinalalim ng kaganapan ang sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya, kung kaya't ipinaabot ng mga Shears ang kanilang imbitasyon para sa pagbubukas ng seremonya sa bawat pamilya sa Palanan City, ngunit ang Fields family. Ang Fields family ay hindi nilayon na dumalo sa seremonya ng walang imbitasyon, ngunit dahil ang dalawang pamilya ay mga kakompetensya, ang potensyal ng energy nurturing pills ay napakalaking banta para sa kanila na lumayo. Upang mag-imbestiga, nagpasya si Theodore na pumuslit sa lugar ng kaganapan at nanatili sa isang desyerto na sulok, nagulat lamang sa presensya ng salarin na naging sanhi ng lahat ng kaguluhang pinagdaanan ng kanyang pamilya. Lumipas ang oras at natapos na ang seremonya. Bumaba sina John at Stacy sa stage na may malaking ngiti sa kanilang mga mukha, only to find Gilbert standing and glazing at them in a distance. Tatay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Stacy habang kagat-kagat ang kanyang labi. Hindi niya inasahan na makikita niya ang kanyang ama sa kaganapan at nahuli siya sa kawalan. Ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay hindi masyadong maayos, higit sa lahat dahil hinamak niya ang kanyang madrasta, si Daisy. Dahil hindi sinamahan ni Daisy si Gilbert sa seremonya, mas alam ni Stacy kaysa lubusang huwag pansinin ang kanyang ama. Hello, Mr. Young. Kanina pa. Bumilis ang tibok ng puso ni John habang nagmamadaling sumalubong sa lalaking nasa harapan niya. Bilang kasintahan ni Stacy, si Gilbert ay magiging kanyang ama-in-law sa hinaharap at kailangan niyang manatiling magalang sa kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Kayong dalawa. Napakahusay. Malamig na ngumisi si Gilbert. Sa unang pagkakataon pa lang na nakita niya si John, nag-aalala na siya na baka kahit papaano ay day ni John si Stacy para makipag-date sa kanya. Matapos masaksihan kung gaano kalapit ang dalawa, napagtanto ni Gilbert na maaaring nagsimula na silang mag-date at agad na nagalit. John, sumama ka sa akin. Kailangan kitang makausap mag-isa. Ngumuso si Gilbert at tumalikod na para maglakad palabas. Dad, nag-aalalang bulong ni Stacy. Alam niya na si Gilbert ay may kakilakilabot na impresyon kay John at ang kanyang ama ay hindi maaaring sabihin ng mabuti para sa pagtawag John sa labas upang makipag-usap. Stacy, huwag kang mag-alala. Kailangan nating harapin ito sa isang punto, gayunpaman. Lalabas muna ako saglit. Magpahinga ka. I'm going to be fine, pag-aaliw sa kanya ni John, bago sumunod kay Gilbert palabas. 403. Alam ni John na hindi siya gusto ni Gilbert sa simula, ngunit kailangan niya ng pag-aproba ni Gilbert kung gusto niyang ipagpatuloy ang relasyon nila ni Stacy, at ang pagtakas ay hindi malulutas ang anumang problema. Nagpasya siyang ibigay ang lahat para sa kapakanan ni Stacy. Dumating ang dalawa sa tahimik na sulok sa labas ng bulwagan at napahinto si Gilbert nang makumpirma niyang walang ibang tao sa paligid nila. Mr. Young, ano ang kailangan mong pag-usapan sa akin? Tanong ni John. John, putulin na lang natin. Wala akong pakialam kung bakit mo nilapitan si Stacy, ngunit isang salita ng payo, lumayo ka sa kanya o magdusa sa mga kahihinatnan. Nagbabala si Gilbert. Mr. Young, mali ang pagkakaintindi mo. I don't have any motive, sincero na sabi ni John ngunit agad na pinutol ni Gilbert. Enough with the act. Sabihin mo lang sa akin kung magkano ang magagastos para umalis ka sa tabi ni Stacy. Napaungol si Gilbert. Mr. Young, hindi naman pera. In love ako kay Stacy ng buong puso at sinasadya ko. Palibhas ay wala ng puntong magtago pa, naglakas loob si John na ipagtapat ang katotohanan. Anong biro? Isa kang diborsyado na mabuti para wala at isang ulila na wala sa iyong pangalan. Sino ka para maging lalaki ni Stacy? Galit na tanong ni Gilbert. Alam kong malayo na siya sa aking liga at hindi ako katugma sa kanya sa ngayon, ngunit magsusumikap ako, nag-aalangan na sabi ni John. Nais niyang ipaalam kay Gilbert ang tungkol sa Cynthia Group, ngunit nagpa siya na hindi ito dahil ang kumpanya ay walang nagawa sa ngayon. Makapangyarihan ng Young family at kahit na nakamit ng Cynthia Group ang isang tiyak na antas ng tagumpay, mahirap pa ring labanan ang impluwensya ng isang higanteng negosyante tulad ng Youngs.
Alam ni John na kailangan niyang magtrabaho ng higit pa kung nais niyang makuha ang pag-aproba ng mga yam. Wala akong panahon para makinig sa mga panaginip mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon na umalis sa tabi ni Stacy at nangangako na hindi ka na magpapakita ng mukha o gagawin kita. Ngumuso si Gilbert, as is true. Bumuhos ang enerhiya sa kanya. Wow! Nakanganga si John. Kahit na hindi niya makita ang eksaktong antas ng Gilbert, tiyak na naabot ni Gilbert ang kaharian ng isang Supreme Master. Nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng rurok ng innate state at ang kaharian ng isang Supreme Master at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng kapangyarihan ay napakalaki na kaya ni Gilbert na durugin si John ng madali kung gusto niya. Sige, John. Ngumisi si Gilbert, lalong tumindi ang totoong enerhiyang naipon sa kanyang palad ng maglakas loob siyang tumanggi kay John. Napag-isipan ko na. Mr. Young, mahal ko si Stacy at hinding-hindi ako aalis sa tabi niya. Alam kong hindi ako bagay sa kanya ngayon, pero bigyan mo ako ng oras. 2 o 3 taon man lang at tutuperin ko ang kinakailangan mo para pakasalan ko siya. Ngumisi si John. Bawat tao ay may isang bagay na hinding-hindi nila kayang isuko at para kay John, si Stacy ang kanyang kuta at tumanggi siyang sumuko kahit na pinagbantaan ng isang taong kasing kapangyarihan ni Gilbert. Bakit ikaw? Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Galit na galit, itinaas ni Gilbert ang kanyang braso habang lubos niyang hinihiling na mapatay niya si John doon at pagkatapos. 404. Gayunpaman, huminto siya sa pinakahuling sandali nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Iniligtas ni John sina Stacy at Elder Young noon at hindi nabayaran ni Gilbert ang utang sa pamamagitan ng pagpatay kay John. John, bibigyan kita ng 1 linggo para isaalang-alang. Pera man o kahit ano pa ang gusto mo, pangalanan mo lang ang presyo mo, pero kailangan mong umalis o hindi ako magpapakita ng awa. Ngumuso si Gilbert bago umalis nang hindi binibigyan ng pagkakataon si John na sumagot. Kahit na hindi niya direktang makitungo kay John, malaki ang impluwensya ng Young family at marami pang ibang paraan para alisin si John sa panig ni Stacy. Siya ay isang matalinong bata, naisip ni Gilbert, malalaman niya kung ano ang kailangan niyang gawin sa bandang huli. Si John ay basang-basa sa pawis habang pinagmamasdan si Gilbert na mawala sa malayo, takot na sasalakayin si Gilbert. Kung mawalan ng kontrol si Gilbert, si John ay masusugatan kahit na siya ay nakaligtas. Sa kabutihang palad, nagpa siya si Gilbert na huwag kumilos sa kanyang galit. Bumalik si John sa bulwagan at nagmamadaling lumapit si Stacy. John, okay ka lang? Ano ang sinabi ng tatay ko sa iyo? May nasabi ba siyang nakakatakot sa iyo? Ayos lang ako. Sinabihan lang ako ni Mr. Young na alagaan ka. Wala siyang sinabing nakakatakot. Isang casual na ngiti ang ginawa ni John sa kanya nang hindi nagsasabi ng totoo dahil ayaw niyang mag-alala si Stacy para sa kanya. Namula si Stacy. Halika na. Kilala ko ang tatay ko. Hindi siya ganoon kadali. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Magtiwala ka sa akin. Kailangan ko ng 3 taon. Kukunin ko ang pagsang-ayon ng lahat ng miyembro ng Young family at papakasalan kita. Hinawakan ni John ang kamay ni Stacy nang may determinasyon. Kailangan niya ng oras at sa loob ng ilang taon, ang kanyang mga kasanayang medikal at antas ng kapangyarihan ay maaabot ang kanilang rurok. Kasama ang hinulaang tagumpay ng Synth Ion Group, alam ni John na masisiyahan niya ang Young family sa nakikinita na hinaharap. Nang makamit niya ang kanyang mga layunin, hindi siya pinigilan ng Young family na makasama si Stacy. Oo. Naniniwala ako sa iyo. Tumanggaw si Stacy na may malarosas na pamumula sa kanyang mga pisngi. Nasaksihan niya ang koneksyon at kakayahan ni John. Papayag ang kanyang ama at lolo kay John hanggat patuloy na nagsisikap si John at sa wakas ay makakasama na sila. Samantala, sa entablado. Inutusan ni na Harvey at Cynthia ang kanilang mga nasasakupan na dalhin ang lahat ng alchemical pill sa entablado para ipakita. Magsisimula na ang opisyal na paglulunsad. Hayaan mo akong ipakilala ang aming mga produkto. Ito ang energy nurturing pills na magagamit para mapabilis ang training ng mga martial artist. Mayroong 2 uri ng energy nurturing pills. Ang una ay ang first grade energy nurturing pills.
Ito ay pinakamahusay na gumagana at nakagawa kami ng halos 3,000 mga table task. Ang presyo ay nakatakda sa 30,000 para sa bawat tableta. Pagkatapos, mayroong pangalawa. Grade Energy Nurturing Pills. Mayroon kaming halos 7,000 pills para dito at ang presyo ay nakatakda sa 15,000 para sa bawat tableta. Alam ni Cynthia na karamihan sa mga bisita ay dinala sa seremonya ng Energy Nurturing Pills at nagpas siyang magsimula sa pagpapakilala ng Energy Nurturing Pills. Ang Energy Nurturing Pills ay nangangailangan ng maraming bihirang sangkap. Ang gasto sa produksyon para sa isang first grade Energy Nurturing Pill ay 12,000 at 6,000 para sa pangalawang grade Energy Nurturing Pill. 405. Ang kalkulasyon ay hindi kasama ang potensyal na pagkawala ng sangkap sa panahon ng proseso ng pagmamanupaktura at ang oras at pagsisikap na kinakailangan para kay John upang makagawa ng mga table task. Ang Synthion Group ay hindi nagtakda ng mga presyo na mas mataas bilang isang kilos ng pagpapakita ng kanilang katapatan. Gayon din, ang mga tabletang ito ay ang mga unang produkto na aming ilulunsad at ang pangalawang batch ay mangangailangan ng oras upang maproduce. Mayroong limitadong supply ng Energy Nurturing Pills na humigit kumulang sa mahigit 10,000 tableta sa kabuuan. Mangyaring bumili sa lalong madaling panahon habang may stock. Dagdag ni Cynthia. Sino ang nakakaalam kung gumagana ang mga table task? Tama iyan. Sinasabi mo lang na gumagana ito at hindi namin alam kung iyon ang totoo. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao matapos ipakilala ni Cynthia ang mga produkto. Bagamat abot kaya ang mga presyong itinakda para sa Energy Nurturing Pills, karamihan sa mga bisita ay nahirapang paniwalaan ang ina-advertise na epekto ng mga table task at bilang ilan sa pinakamakapangyarihang tao sa Palanan City, tumanggi silang gumawa ng kalokohan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkahulog sa isang marketing gimmick. Naniniwala ako sa kanila. Miss Shear, gusto ko lahat ng Energy Nurturing Pills. Nakangiting pumasok si Fane sa bulwagan, kasunod ang kanyang mga nasasakupan. Gusto mo silang lahat. Mr. Paul, nagbibiro ka ba? Natigilan si Cynthia, saglit na naghinala sa narinig. Nagulat at nataranta ang ibang bisita kung ano ang gustong gawin ni Fane. Hindi ako nagbibiro. Hindi naman ganoon kamahal ang pills. Mabibili ko silang lahat. Napangiti si Fane. Uminom siya ng Energy Nurturing Pill mula kay John noon at alam niya kung gaano kabisa ang mga table task. Naisip niya na ang mga naturang mahiwagang table task ay nagkakahalaga ng mga kapalaran, at hindi inaasahan na ang presyo ay magiging abot kaya. Mr. Paul, salamat sa iyong pagpapahalaga sa aming mga produkto, ngunit ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ang bawat customer ay maaari lamang bumili ng 200 pills sa pinakamaraming. Hindi namin maibebenta lahat sa iyo. Umiling si Cynthia. Ang Shear family at John ay nagsagawa ng hindi mabilang na pagsisikap sa pagbubukas ng seremonya, na naglalayong i-advertise ang pangalan ng Synthion Group sa pamamagitan ng paggamit ng paglulunsad ng Energy Nurturing Pills. Kung ibinente nila ang lahat ng mga table task kay Fane, iba pa. Hindi ko kayang subukan ang mga table task. 200 lang. Napakaliit niyan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Fane nang magulat siya sa limitasyon sa pagbili. Mr. Paul, hindi ka maaaring uminom ng masyadong marami sa mga tableta ng sabay-sabay. Depende sa antas ng iyong kapangyarihan, kadalasang kailangan lang ng isa na kumuha ng isa tuwing 2 hanggang 3 araw. Kahit na bilhin mo ang lahat ng mga table task, hindi mo kakailanganin ang ganoon karami. Napagtatanto na maaaring hindi pamilyar si Fane sa paggamit ng Energy Nurturing Pills, paalala ni Cynthia. Naalala ni Fane na pinayuhan siya ni John at napagtanto na hindi niya magagamit ang lahat ng mga tabletang iaalok ng Synthion Group. Tama ka. May 10,000 pills at hindi ko kailangan ng ganoon karami, pero kulang pa ang 200. Nag-aalangan na sabi ni Fane. Ang kanyang ama ay may hindi mabilang na mga martial artists sa kanyang pagtatapon at mayroong higit sa 30 lalaki na maaaring ituring na ilan sa mga nangungunang martial artists sa Palanan City. Tama si Mr. Low. Pumili lang ng ilang tao para subukan ang mga table task at malalaman natin kung gumagana ang mga ito. Marami sa iba pang mga bisita ang tumango bilang pagsang-ayon. Magandang ideya yan.
Payagan ng aking mga tauhan na subukan ang mga ito, kung gayon. Naniniwala ako na dapat okay ang lahat dyan, tama ba? Lumapit si Theodore kasama ang kanyang mga subordinate. 407. Ayos lang kami. Naghiyawan ang mga tao. Alam ng lahat na ang Fields family at ang Shear family ay mga kakumpetensya, kaya hindi maaaring magtrabaho si Theodore sa mga Shears ng palihim. Sa makatuwid, ang mga tauhan ni Theodore ang magiging pinakamaaasahang mapagkukunan sa pagsubok sa epekto ng energy nurturing pills. Theodore, bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Harvey habang may hinanakit na tingin kay Theodore, nangangati na gumanti sa pag-ataking pinasimulan ni Theodore kay Cynthia. Wala akong pakialam kung I welcome mo ako. Ang mahalaga ay kung maglakas loob kang hayaan ang mga tauhan ko na subukan ang mga table task. Tanong ni Theodore. Bakit hindi tayo? Gayunpaman, ang iba ay kailangang mapili din para maiwasan ka sa paglalaro. Malamig na sabi ni Harvey. Sige. Okay lang sa akin iyon. Nagkibit balikat si Theodore. Alam niya nang may katiyakan na ang energy nurturing pills ay hindi magiging epektibo at hindi mahalaga kung gaano sinubukan ang mga table task. Sa sandaling naging malinaw na ang mga table task ay hindi kasing epektibo ng kanilang inaangkin, kakailanganin lamang ni Theodore na magsabi ng ilang salita upang sirain ang Synth-Ion Group. Sige. Simulan na natin. Sabi ni Harvey. Gordon, subukan ang tableta. Sinaman ang tingin ni Theodore si Gordon at agad na humakbang pasulong si Gordon. Pinili ni Harvey ang 2 tao mula sa karamihan upang magkaroon ng kabuoang 3 tao na sumusubok sa energy nurturing pills. Napakahalaga ng pagsubok kung magtagumpay ang Synth-Ion Group at alam ni Harvey na kailangan niyang kumilos ng maingat. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga subordinate na magdala ng 3 first-grade energy nurturing pills, bago ipamahagi ang mga ito sa 3 lalaking nasa harapan niya. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ng mga table tasks na makakatulong sa pagsasanay bilang isang martial artist, kaya hayaan mo akong subukan ito. Ngumisi si Gordon at nilunok ang tableta. Ang tableta ay natunaw sa loob ng kanyang bibig sa isang iglap at napalitan ng isang stream ng totoong enerhiya na napuno kanyang katawan. Gumagana ba ito? Natigilan si Gordon at nag-isip sa sarili nang mapansin niya ang purong enerhiya na nakatago sa loob ng tableta. Kung tama ang kanyang naramdaman, hindi lamang mapabilis ng tableta ang pag-usad ng pagsasanay, makakatulong ito sa mga martial artists sa paglusot sa bottleneck ng kanilang pagsasanay. Gordon, paano na? Hindi ito gumagana, tama ba? Masiglang tanong ni Theodore, tiwala na tama siya tungkol sa mga alchemical na table task. Parehong tinitigan ni na Jacob at Anson si Gordon, naghahanda na suportahan si Theodore sa kanyang pagsisikap na kondenahin ang magkapatid na Shear nang sabihin ni Gordon na hindi gumana ang tableta. Mr. Lowe, ibinuka ni Gordon ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagdesisyon kung ano ang sasabihin. Alam niya kung ano ang gusto ni Theodore at ang pagsasabing gumagana ang mga table task ay magpapahiya kay Theodore. Gayunpaman, kung siya ay nagsinungaling at sinabi na ang mga table task ay walang epekto, ang iba pang 2 lalaki na umiinom ng mga pildores ay mag-aangkin kung hindi man at si Gordon ay maakusahan na nagsisinungaling din. Habang nag-iisip siya sa kanyang susunod na hakbang, ang dalisay na enerhiya ay dumaloy sa kanyang kaibuturan at nagsimulang maging isa sa kanyang tunay na enerhiya. Namula si Gordon sa magulong unos ng energy surge sa loob ng kanyang katawan at nang walang gaanong oras para mag-isip, umupo siya sa lupa at nagsimulang tumuon sa sirkulasyon ng kanyang enerhiya. 408. Parehong nabigla sina Theodore at Jacob sa nakita at agad na napaisip. Harvey Shear, tingnan mo ang ginawa mo. Hindi lamang hindi gumagana ang tableta, ngunit nagdudulot din ito ng pagkawala ng kontrol sa aking lalaki sa kanyang kapangyarihan. Kailangan mo akong sagutin ngayon. Umungol si Theodore. Hindi pwede yon. Ang energy nurturing pills na ginawa namin ay gumagana ng perpekto at hindi dapat maging sanhi ng sinuman na mawala ng kontrol sa kanilang kapangyarihan. May mali. Parehong natulala at naguguluhan sina Harvey at Cynthia sa sitwasyon. Nagsimulang maghinala si Harvey na si Gordon ay gumagawa ng isang aksyon upang suportahan ang paghahabol ni Theodore.
Harvey, ang katotohanan ay nakatitig sa ating lahat sa mukha. Ano pa ang masasabi mo para sa iyong sarili? Tama iyan. Nakikita nating lahat ito. Ang iyong mga table tasks ay may mga isyu at maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng mga martial artists sa kanilang mga kapangyarihan. Hindi pills yan. Mga lason sila. Gusto mo bang patayin kaming lahat? Sumakay sina Jacob at Anson sa pag-uusap at inakusahan si Shears na niloloko ang lahat ng pamilya. Nagulat sa nakita, ang dalawa pang napiling sumubok ng mga table tasks ay nanlamig dahil sa takot na baka ganoon din ang mangyari sa kanila. How dare you, Shear? Ang mga tao ay nagalit habang iniisip ng lahat na nawalan ng kontrol si Gordon sa kanyang kapangyarihan. Bomb! Kapansin-pansing na bigla si Gordon at ang kanyang tunay na enerhiya ay sumabog na nagpapadala sa kanya sa advanced innate state mula sa intermediate innate state. Ang kanyang antas ng kapangyarihan ay tumigil sa intermediate innate state sa loob ng maraming taon at hindi nakatagpo ng pagkakataon para sa isang pambihirang tagumpay. Ang first grade energy nurturing pill ay mayroong purong anyo ng enerhiya at sa ilalim ng patnubay nito, nagawa niyang malampasan ang bottleneck at naabot ang advanced innate state. Paano? Paano ito posible? Nakanganga si Theodore. Bawat tao sa bulwagan, kabilang sina Jacob at Anson, ay natigilan sa pagkabigla habang nagpupumilit silang unawain na sa halip na mawalan ng kontrol, si Gordon ay bumabagsak lamang sa bottleneck ng kanyang pagsasanay. Napakahirap para sa mga martial artists na lampasan ang mga bottleneck sa kanilang pagsasanay at sa kabila ng hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pag-unlad, nagkaroon kaagad ng tagumpay si Gordon pagkatapos kumuha ng energy nurturing. Pilat kahit sino ay maaaring sabihin na ang tableta ang dahilan kung bakit nangyari ito ng biglaan. Paano? Tulala na tumayo si Theodore. Naisip niya na ang mga table tasks ay hindi magkakaroon ng anumang epekto ngunit ganap na mali. Ang energy nurturing pill ay epektibong nakatulong sa kapangyarihan ni Gordon. Napatunayan. Napailing sina Jacob at Anson sa epekto ng energy nurturing pill at hindi sila makapag-react. Gumagana ang energy nurturing pills. Makakatulong ito sa mga martial artists na makalampas sa mga bottleneck sa kanilang pagsasanay. Nanaginip ba tayo? Ang mga tao ay dahan-daang nakabawi mula sa unang pagkabigla at naging labis na nasasabik sa epekto ng energy nurturing pill. Nanatili sana silang nag-aalinlangan kung may iba pang mapipili upang subukan ang tableta. 409. Gayunpaman, ito ay isang miyembro ng Fields family na sumubok ng tableta, at dahil sa kasaysayan ng dalawang pamilya, si Gordon ay hindi maaaring nasuhulan ng mga Shears. Lahat, huminahon. Subukan din nating dalawa ang tableta. Ang dalawa pang lalaki ay natahimik at nilunok ang mga table tasks sa kanilang mga kamay nang walang pag-aalinlangan. Ang mga table tasks ay natunaw sa kanilang bibig at nag-transform sa isang purong puwersa ng enerhiya na pumupuno sa kanilang mga katawan. Parehong mga martial artist ang dalawang lalaki na nakipag-agawan kay Gordon sa kapangyarihan, kaya agad nilang naramdaman na gumagana ang mga table tasks gaya ng ini-advertise. Dahil si Gordon ay nasa gilid ng isang pambihirang tagumpay, nagawa niyang maabot ang susunod na antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng swerte. Habang ang dalawa pa ay hindi nabiyayaan ng mga ganitong pagkakataon. Gayunpaman, ito ay sapat na upang patunayan na ang energy nurturing pills ay epektibo. Ano ang pakiramdam niyong dalawa? Ibinaling naman ng iba ang atensyon sa dalawa pang lalaking umiinom ng pills. Oo, masasabi nating sigurado na ang energy nurturing pills ay gumagana upang tumulong sa pagsasanay ng mga martial artist. Sigurado ako na magiging kapaki-pakinabang kung ang mga table tasks ay iniinom sa mahabang panahon. Ang dalawang lalaki ay taos-pusong nagpahayag ng kanilang mga iniisip. Ang galing! Mr. Shears, gusto ko ng 1,000 pills. Miss Shears, gusto ko rin ng 1,000. Nag-uuma po ang pinanibik sa loob ng karamihan habang sila ay humahangos. Kahit na kinutya nilang lahat si Fane kanina, sa wakas ay napagtanto nila kung gaano katalino si Fane. Maging si Gilbert, na nanatili sa likuran ng karamihan, ay hindi napigilan ang kanyang pananibik. Sa simula, naramdaman niya ang katulad ni Theodore at ng iba pa, kaya wala siyang inaasahan para sa energy nurturing pills.
Tumayo siya sa likod ng bulwagan upang pagmasdan ng mga tao, umaasang matukoy kung ano ang binabalak ng Shear family. Gayunpaman, sa sandaling nasaksihan niya ang mahiwagang epekto ng energy nurturing pills, agad niyang nakilala ang kahalagahan nito sa pagtulong sa paglaki ng mga martial artist. Ang iyong family ay kukuha ng 1,000 first-grade energy nurturing pills. Humakbang si Gilbert at sumigaw. Karamihan sa mga panauhin sa bulwagan ay mga ikatlong henerasyon ng iba't ibang pamilya, ngunit dahil si Gilbert ang pinuno ng ikalawang henerasyon sa Young family, siya ay higit na iginagalang kaysa sa karamihan at ang iba ay agad na nagbigay ng landas para sa kanya. Mr. Young, pasensya na po. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang bawat customer ay makakabili lamang ng 200 pills mula sa batch na ito. Sabi ni Cynthia. Alam niyang mahal ni John si Stacy at nakita niya kung paano si Gilbert ang ama ni Stacy, ayaw lang ni Cynthia na makuha ng Young family ang gusto nila. Higit sa lahat, may limitadong supply ng first-grade energy nurturing pills at gawa lang siya ng exception para kay Fane dahil nagpakita siya ng suporta para sa Synth-Ion Group at John sa simula pa lang. Kung gagawa pa siya ng isa pang pagbubukod para sa Young family, hindi ito magiging pata sa ibang mga customer. Sa tabi niya, nag-aalangan na tumayo si John. Itinuring niya si Gilbert bilang kanyang magiging ama-in-law at nais na payagan din ang isang exception para kay Gilbert, ngunit nagpatuloy si Cynthia na tanggihan ang kahilingan ni Gilbert. Sa huli, nagpasya si John na itago ang kanyang opinyon sa kanyang sarili. 410. 200 kung gayon. Nakakunot noong sabi ni Gilbert. Mayroong higit sa 30 bihasang martial artist sa makapangyarihang mga pamilya tulad ng Youngs at 200 table tas ang kakainin sa loob ng isang kisap mata. Gayunpaman, dahil ito ang tuntunin na itinakda ng Synth-Ion Group, maaari lamang sumunod si Gilbert. Gusto ko rin ng 200 first-grade energy nurturing pills. Ako rin. Habang nag-claim si Gilbert ng 200 first-grade energy nurturing pills, ang iba ay dumungaw sa entablado. Mayroon lamang humigit kumulang 3,000 first-grade energy nurturing pills at dahil umiinom sina Fane at Gilbert ng 1,200 sa mga ito, wala nang natitira para sa iba. Tama si Fane na ang sinumang mag-alinlangan ay mawawala ng pagkakataong bumili. Teka. Simula ngayon, ang bawat customer ay maaari lamang bumili ng 100 first-grade energy nurturing pills at 100 second-grade energy nurturing pills, na nagdaragdag ng hanggang 200 pills bawat customer. Dahil alam niyang hindi maipamahagi sa lahat ng customer ang first-grade energy nurturing pills, agad siyang nag-react para mag-adjust. Magkagayunman, maraming pamilya ang mabibigong makakuha ng parehong una at ikalawang gradong energy nurturing pills, ngunit ito ang pinakamahusay na magagawa niya. Gusto ko ng 100 first-grade energy nurturing pills at 100 second-grade energy nurturing pills. Kapwa sina Anson at Jacob ay sumama sa iba sa pag-aaway tungkol sa mga table tasks. Ako rin. Iinom ako ng 100 first-grade energy nurturing pills at 100 second-grade energy nurturing pills din. Napangisi si Theodore. Bagamat magkaribal ang Fields family at Shear family, ang energy nurturing pills ay lubos na makakatulong sa mga martial artist at determinado si Theodore na pigilan ang kanyang pamilya na mahuli. Paumanhin, ngunit ang Synth-Ion Group ay hindi nagbebenta ng kahit ano sa Fields family. Sabi ni Harvey. Ano? Harvey Shears, seryoso ka ba? Galit na galit si Theodore. Seryoso ako. Ni hindi ka namin inimbitahan sa opening ceremony at sinusubukan mo lang manggulo sa energy nurturing pills. Dahil dumating ka para sirain kami, hindi namin nakikita ang punto sa pagtrato sa iyo ng may paggalang. Hindi ka namin tinatanggap dito. Umuwi ka na. Napangisi si Harvey sa pang-aalipusta. Bakit ikaw? Napakahusay. Harvey Shears, hindi ko ito makakalimutan. Tara na. Munguso si Theodore bago lumabas ng hall. Mr. Shears, tatanggi ka rin bang ibenta sa amin ang mga table tasks? Parehong nagsimulang magpanik sina Jacob at Anson. Tinawid ng dalawa ang magkapatid na Shears mula sa salungatan kay Xander kamakailan at nag-aalala na hindi rin sila ma-access sa energy nurturing pills. Dahil alam niyang kaaway ni John ang dalawa, gumuso si Cynthia. Siyempre, hindi ako nagbebenta.
Bago pa siya makatapos, pinutol siya ni Harvey at sinabing, Cynthia, huminahon ka. Hinailan niya ang braso nito at tinapunan ito ng nakakaalam na tingin. Ang Collins family at ang Northern King ay dalawa sa mga pangunahing puwersa sa Palanan City at kasama ang Fields family bilang kanilang mga kaaway, ang Shear family ay hindi makikinabang sa pagtawid sa Collins at Northern King din. Ang Synthion Group ay isa lamang pharmaceutical firm at dapat unahin ang tubo higit sa lahat. Ang kusang pagkilos sa maliliit na bagay ay makakaapekto lamang sa kung gaano kalaki ang makukuha ng Shear family at John sa huli. Cynthia pouted ngunit nagpa siya na huwag magprotesta para sa kapakanan ng kumpanya. Kabanata 411 Mr. Collins, Mr. Lowe, hanggat handa kang bumili, papayag ang Synthion Group, nakangiting sabi ni Harvey. Mabuti. Parehong nakahinga sina Jacob at Anson. Sa isang kisap mata, ang una at ikalawang grado na energy nurturing pills ay agad na naalis sa mga istant at dahil may limitadong supply, karamihan sa mga tao ay napunta lamang sa pangalawang grade energy nurturing pills at para sa ilan sa mga tao na ay nakayo sa dulo ng linya, nabigo silang bumili ng anuman. Hindi nakabili si Jacob para sa unang grade na energy nurturing pills at nakakuha lamang ng 200 second grade na energy nurturing pills, na itinuturing pa ring maswerte kumpara sa marami pang iba na nanatiling walang laman. Ipinasa. Malapit nang matawa si Faye nang makitang nag-aaway ang mga tao dahil sa mga table task. Tulad ng iba. Nag-aaway sa una. Grade energy nurturing pills, bumili siya ng 1,000 pills. Itinuring niya ang kanyang tagumpay kay John dahil siya ang nagpaalam kay Fane tungkol sa paglulunsad ng maaga. Sir, ang galing mo. Hinarap siya ng mga tauhan ni Fane. Siyempre. Narito ang ilang dosenang first grade energy nurturing pills. Kunin mo sila. Tandaan na magsikap sa iyong pagsasanay at ipagmalaki ako. Inihagis ni Fane ang isang maliit na prasko na naglalaman ng 30 hanggang 40 table ta sa kanyang mga tauhan. Salamat, Mr. Poole. Tuwang-tuwa ang mga nasasakupan ni Fane. Ang ibang mga pamilya ay kailangang lumaban para sa unang grado na energy nurturing pills at habang ang mga itinuturing na maswerte ay maaaring bumili ng 100 mga table tasks, ang mga hindi kasing palad ay nauwi sa wala. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na inalok ni Fane sa kanyang mga nasasakupan ng mga table tasks. Sir, dapat ba tayong bumalik ngayong may mga pills na tayo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Walang nagmamadali. Manatili tayo. Wala na ang energy nurturing pills, ngunit ang Synthion Group ay nagbebenta ng beauty pills, life. Mga table tasks sa pagpapahaba, at mga table tasks sa pagpapalaki. I need to get some beauty pills and life prolonging pills for my sister and parents, nakangiting sabi ni Fane. Napaka-considerate mo, sir. Narinig ko na ang Synthion Group ay naglulunsad ng styptic pills at circulation pills na magagamit din para sa mga pinsala. Ang mga martial artist ay madalas na nakikipag-away sa isa't isa at maaari tayong bumili ng ilan sa mga iyon para sa pag-iingat. Iminungkahi ng isa pang tauhan ni Fane. Oo, tama iyan. Kukunin ko ang lahat mamaya. Tumanggo si Fane. Nang marinig ang pag-uusap ni Fane at ng kanyang mga tauhan, napagtanto ng iba na kung ang energy nurturing pills ay napakabisa, ang iba pang mga alchemical na table tasks na ibinebenta ng Synthion Group ay kailangang may parehong kalidad. Sa isang iglap, nagpa siya ang lahat sa bulwagan na sundin ang pangunguna ni Fane upang bilhin ang bawat isang uri ng tableta. Salamat sa iyong suporta sa aming energy nurturing pills. At ngayon, magpapatuloy tayo sa iba pang mga alchemical na table tasks. Pumalakpak si Cynthia at sinenyasan ng ilang hostesses na dalhin ang iba pang alchemical pills sa stage. Bukod sa mga martial artist at tagapagmana ng hindi mabilang na makapangyarihang mga pamilya sa Palanan City, marami sa mga highborn na babae ang inimbitahan din sa opening ceremony. 412. Ang lahat ng mga negosyante at highborn na babae ay dumating para sa kapakanan ng mga alchemical na table tasks tulad ng beauty pills at life prolonging pills at dahil ang pagsubok ng energy nurturing pills ay nakatulong upang bumuo ng isang pundasyon ng tiwala sa mga produkto ng Synthion Group, ang karamihan ay agad na nagsimula. Nag-aaway sa mga natitirang table tasks.
Ang natitirang mga alchemical na table tas ay hindi kasing mahal ng energy nurturing pills at naibenta sa halagang ilang daan hanggang 1,000 para sa bawat tableta. Dahil si John ay nagtrabaho ng maaga para sa mass production, ang iba pang mga table tas ay hindi haharap sa parehong issue sa isang supply bilang ang energy nurturing pills. Gayunpaman, ang paglulunsad ng natitirang mga table tas ay nagtulak sa karamihan patungo sa rurok ng kaguluhan. Sa likod ng karamihan, nanatiling nakatayo si Gilbert at nakatitig sa entablado na may madilim na ekspresyon. Ang apat na pangunahing pamilya ay palaging kakumpetensya na ang bawat isa sa kanila ay nagsisikap na maging nangunguna at ang mga kabataan ay walang pagbubukod. Sa mga nagdaang panahon, ang usapan ng lungsod ay ang bagong linya ng produktong kosmetiko na inilunsad ng Elegante Group. Na-advertise na may mataas na kalidad at abot kayang presyo, ang Elegante Group ay kumikita ng malaki, na nagpapakita ng hindi maiisip na potensyal para sa hinaharap na paglago. Ang Elegante Group ay nasa ilalim ng Young Family at nagsisimula na silang malumpasan ang lahat ng iba pang mga pamilya sa mga tuntunin ng mga kakayahan sa pananalapi, para lamang sa mga shares na ilunsad St. Ion Group out of the blue. Kung isasaalang-alang kung ano ang nagawa ng St. Ion Group sa isang araw sa pagbubukas ng seremonya, hindi maiiwasang mapunta ito sa sikat na Elegante Group na halos hindi magandang balita sa Young Family. Naisip na ni Gilbert kung paano matatalo ng Shear Family ang tatlo pang major family sa tulong ng St. Ion Group. Damn it! Saan nanggaling itong St. Ion Group? Kung ang shares ay may mga recipe para sa lahat mga mahiwagang alchemical na tabletang ito, bakit hindi nila ito inilunsad noon? Bakit ngayon? Ito ay masyadong kakaiba. Naikuyom ni Gilbert ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. Ang batang pamilya ay napakalapit na maging tuktok ng apat na pangunahing pamilya, ngunit naabutan lamang ng pamilyang Shear. Samantala, si Anson ay nakatitig din sa mga tao ng madilim. Bagamat ginawa ng Elegante Group ang marka nito ng mas maaga, hindi ito pinansin ni Anson dahil hindi sapat ang isang pang-ekonomiyang kalamangan sa pagyanig sa core ng iba pang tatlong pamilya. Kahit na nagplano ang Young Family na maging nangungunang pamilya sa Palanan City, hindi ito magiging madali. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa pamilyang Shear. Ang potensyal na ipinakita ng St. Ion Group ay nalampasan ang Elegante Group sa maraming paraan, at ang energy nurturing pills na nilalamig nila ay malapit nang maging mahalaga sa bawat martial artist sa lungsod. Na ang ibig sabihin ay ang lahat ng puwersa ay kailangang mag-fund sa Shear Family sa hinaharap. Nakikinita na ang Shear Family ay malapit nang maging pinakamakapangyarihang pamilya at walang sino man ang makakapagpabago nito. Hindi bababa sa naisin ni Anson at ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya ito mapigilan maliban kung ang ibang mga pamilya ay nakakuha ng mga paraan sa paggawa din ng mga alchemical na table task. Ang seremonya ng pagbubukas para sa St. Ion Group ay dumating sa pagtatapos nito, at sinama ng tingin ni Cynthia si John, na sinenyasan siyang sundan siya sa backstage. 413 Si Harvey at ang iba ay abala pa sa pagbebenta ng mga alchemical pills sa stage at walang ibang tao sa backstage. Cynthia, anong kailangan mo? Tanong ni John. Ikaw ang chairman ng kumpanyang ito kaya naisip ko na dapat kong ipaalam sa iyo kung magkano ang kinita natin ngayon. Gumawa ako ng isang magaspang na kalkulasyon at nakabenta kami ng higit sa 260 milyon at higit sa 130 milyon ng manipis na kita. Napangiti si Cynthia at sinabing, bagamat ang Shear Family ay may hawak na mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon at ang kita lamang na 100 milyon ay hindi gaanong ibig sabihin, ito ang unang pagtatangka ni Cynthia sa pagpapatakbo ng isang negosyo at labis siyang natuwa na ang kumpanya nila ni John ay kumita ng napakalaking kita sa unang araw. Ano? Higit sa 130 milyon ng manipis na kita. Di ganon kalaki. Parehong natigilan si John. Tulad ni Cynthia, ito ang kanyang unang pagtatangka sa pagsisimula ng isang negosyo at ang tagumpay nito ay ginagarantiyahan sa kanya ng isang buhay na halaga ng kapalaran. Si John ay nasa buwan. Ang kabuuan ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng apat na pangunahing pamilya ay nagdagdag ng hindi hihigit sa 100 bilyon at kung ang St. Ion Group ay maaaring kumita ng milyon-milyon sa loob ng isang araw, ang kumpanya ay malapit na maging pinakamakapangyarihang puwersa sa lungsod.
Napagtatanto na si Gilbert at ang Young family ay walang dahilan para hindi sumang-ayon sa relasyon nila ni Stacy, napangiti si John sa tainga ngunit agad na natahimik dahil sa pananabik sa susunod na sandali. Nakamit lamang ng Synth-Ion Group ang gayong tagumpay dahil sa energy nurturing pills na nangangailangan ng hindi mabilang na mga bihirang sangkap kabilang ang ligaw na Panax Fleece Flower Root na lumago ng mahigit 100 taon. Naubos na niya ang stock ng Shear family ng mga sangkap na iyon upang makagawa ng 10,000 energy nurturing pills at kung nabigo silang makahanap ng higit pang mga hilaw na sangkap, magpupumilit silang magpatuloy sa mass production at makamit ang parehong uri ng tagumpay sa loob ng isang araw ay halos imposible. Masyado pang maaga para magdiwang sila. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni John, inaliw siya ni Cynthia at sinabing, "Huwag kang mag-alala, John. Hindi namin alam na ang mga sangkap na iyon ay magagamit sa paggawa ng energy nurturing pills at wala kaming masyadong naipon. Magsisimula kaming maghanap ng mga sangkap at magsimula sa pangalawang batch ng energy nurturing pills sa lalong madaling panahon." Sa kabila ng kanyang sinabi, alam ni Cynthia na ang mga sangkap na kailangan para sa energy nurturing pills ay napakabihirang at kung anong maliit na supply ang maaari nilang makuha ay hindi magiging sapat upang matugunan ang pangangailangan para sa mga table tasks sa lahat ng pamilya ng Palanan City. Natukoy na ang demand para sa energy nurturing pills ay lalampas sa supply nito, ngunit iyon ay gagana lamang sa kalamangan ng Synth-Ion Group. Kung mas bihira ang energy nurturing pills, magiging mas maimpluwensyang Synth-Ion Group. Magiging alalahanin lamang kung may masaganang supply ng energy nurturing pills at naunawaan ito ni John. Nakipag-usap siya kay Benedict ng mahaba at nagpasya na ang Synth-Ion Group ay pangunahing tumutok sa pagbebenta ng mga ordinaryong gamot at ang mga alchemical na table tasks ay isa lamang sa maraming produkto. Bagamat mangangailangan ito ng oras at pagsisikap, ang kumpanya ay mangangailangan lamang ng 1 hanggang 2 taon upang maabot ang parehong antas ng katatagan ng pananalapi gaya ng 4 na pangunahing pamilya hanggat patuloy itong lumalago. Yan. Paraan. Maituturing akong tamang kapareha para kay Stacy at mapapangasawa ko siya. Napaisip si John sa sarili. 414. Ito ang pinakadakilang hiling niya. John. Isa pa. Nagtabi kami ng 1,000 first grade energy nurturing pills sa aming sarili at narito ang kalahati ng mga ito. Hiniling sa akin ng aking lolo na ibigay ito sa iyo. Naglabas si Cynthia ng ilang jade flasks at iniabot kay John. Ang premium energy nurturing pills na ginawa ni John ay limitado at ang Shear family ay nabigyan ng 270 pills sa kabuuan. Dahil malayo pa ito para matustusan ang pangangailangan ng mga martial artists sa Shear family, nagreserba si Benedict ng 1,000 first-grade energy nurturing pills ng pribado. Gayunpaman, dahil ang Shear family at John ay kasosyo sa isang responsable para sa pagbibigay ng mga sangkap at ang isa pang responsable para sa paggawa ng mga table tasks, napagpasyahan ni Benedict na si John ay may karapatan din sa kalahati ng mga table tasks na kanyang inilaan. Ito ang paraan ni Benedict sa pagpapatakbo ng negosyo. John ay mayroon ng sapat na premium energy nurturing pills at wala nang gamit para sa first grade energy nurturing pills. Gusto niyang tanggihan ng alok ngunit hindi nagtagal ay nagbago ang kanyang isip nang maalala niya na ang Young family ay tila nangangailangan ng energy nurturing pills. Sige. Kukunin ko sila, kung gayon. Tinanggap niya ang mga table tasks na may malaking ngiti, habang nagpaplanong makuha ang pabor ni Gilbert sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng energy nurturing pills dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa relasyon nila ni Stacy. Maya-maya lang ay may narinig silang yabag na papalapit at nakangiting naglakad si Harvey sa backstage. Mr. Walker, Cynthia, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala masyado. Sinasabi ko lang kay John kung magkano ang kinita natin ngayon. Paliwanag ni Cynthia. Mr. Shear, magandang timing na dumating ka. May kailangan ako sa tulong mo, sabi ni John. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Harvey. Kailangan ko ng ligaw na Panax o ligaw na balahibo ng balahibo na ugat ng bulaklak na lumaki ng mahigit 500 taon. Posible bang matuntin ito ng Shear family sa lalong madaling panahon? Naabot ni John ang rurok ng meditation phase. At lilipat sa foundation phase sa lalong madaling panahon.
Ang isang ligaw na panex o ligaw na balahibo ng balahibo na ugat ng bulaklak na lumaki sa loob ng mahigit 500 taon ay maaaring gamitin upang makagawa ng mga spiritual energy pills at isang tableta lang ang kailangan para maabot ni John ang susunod na yugto ng kanyang pagsasanay. Ang foundation phase ay katumbas ng realm of Supreme Master para sa mga martial artist at kung maabot niya ang ganoong antas, siya ay magiging kasing lakas ng isang martial artist sa intermediate state of the realm of a Supreme Master. Si John ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanyang henerasyon at makakalaban pa nga ang mga martial artist ng mas lumang henerasyon. Kaya, ang paggawa at pagkonsumo ng spiritual energy pill ay mahalaga sa kanya. Mr. Walker, bakit mo kailangan iyan? May balak ka bang gumawa ng mas magandang bersyon ng energy nurturing pills? Excited na tanong ni Harvey. Sinabi ni John kay Harvey na maaari siyang gumawa ng energy nurturing pills na may mas malakas na epekto gamit ang isang ligaw na panex o ligaw na balahibo ng balahibo na ugat na lumaki ng mahigit 500 taon at hindi ito nakalimutan ni Harvey. Siguro. Kung mahahanap mo ang hinihiling ko, ginagarantiyahan ko na mararating mo ang realm ng isang Supreme Master. Tumango si John. Ang spiritual energy pills ang pinakamalalim na sekreto ng sage art at mas alam ni John kaysa ibahagi ang impormasyon kay Harvey. Natural, hindi rin siya nagsisinungaling dahil ang pure energy pills ay may mas magandang epekto kumpara sa energy nurturing pills. John, ito si Theodore, ang panganay na anak ng Fields family, maingat na paliwanag ni Stacy habang iniisip kung si Theodore ang susunod sa kanya o si John. Panganay na anak ng Fields family. Parang hindi kita kilala. Ano ba ang gusto mo sa akin? Tanong ni John. Tumigil ka na sa paglalaro, bata. Sinira mo ang plano ni Mr. Fields sa huling pagkakataon at babayaran ka namin. Umuungal si Gordon at humakbang pasulong. Ikaw. Kayo ang umatake kay Cynthia. 416. Nang makita ni John si Gordon, agad niyang napagtanto kung bakit parang galit na galit si Harvey kay Theodore. Sa likod ng grupo, tumayo si Gilbert kasama ang kanyang mga tauhan at nagmamasid habang tinambangan ni Theodore sina John at Stacy. Sir, may problema po si Miss Stacy. Dapat ba tayong makialam? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ayos lang. Parang hinahabol ni Theodore si John kaya hindi ko akalain na may gagawin siya kay Stacy. Umupo tayo at mag-obserba. Kung maglakas loob si Theodore na ay patong ang kamay kay Stacy, pipigilan natin siya, nag-aalangan na sabi ni Gilbert. Ang Young family at ang Fields family ay hindi direktang katunggali at hindi magiging tanga si Theodore para saktan si Stacy. Tungkol kay John Walker, naisip ni Gilbert sa kanyang sarili, ang brat na iyon ay naglakas loob na ituloy ang aking anak na babae. Hinamak ni Gilbert si John at matutuwa lamang siya kung tumulong si Theodore na turuan ng leksyon si John. Tamang-tama kung napagtanto ng kanyang anak na babae kung gaano kawalang silbi si John pagkatapos nito at magpasya na layuan siya. Natapos ang seremonya ng pagbubukas para sa St. Ian Group at nagsimula ng umalis ang mga tao. Sa lahat ng sasakyan sa daan, hindi napansin ni John, Theodore, at ng iba pa si Gilbert mula sa malayo. Theodore, anong gusto mo? Tanong ni Stacy. Stacy Young, ito ay sa pagitan ko at ng batang ito. Lumayo ka dyan. Ayokong masaktan yung magandang mukha mo. Ngumisi ng malademonyo si Theodore habang pinagmamasdan niya ang mga nakakaakit na katangian at mapang-akit na kurba ni Stacy. Tulad ni Anson, si Theodore ay isa sa mga kilalang playboy sa Palanan City at kilala bilang kasuklam-suklam gaya ni Anson. Bilang pinakamagandang babae sa Palanan City, si Stacy ang pinapangarap na babae ng lahat ng lalaki at si Theodore ay walang exception. Dahil sa pagsasaalang-alang sa katayuan ni Stacy bilang panganay na anak na babae ng Young family, mas alam niya kaysa kumilos sa kanyang mga impulses, ngunit palaging lihim na nagpapantasya tungkol sa pagkakaroon ng lasa ni Stacy. Bukod kay Stacy, isa na namang makapidyo hiningang kagandahan si Cynthia at naisip na lang niya ang kasiyahang gawing kanya ang dalawang babae. Theodore, wala akong pakialam kung may personal kang sama ng loob kay John. Boyfriend ko siya at kailangan mo akong lagpasan kung gusto mo siyang saktan. Napabuntong hininga si Stacy sa determinasyon, umaasang actress si Theodore. Ano?
Boyfriend mo siya. Sa gulat, ang mga mata ni Theodore ay lumibot sa pagitan ni Stacy at John, na natupok ng inggit na nakuha ni John ang interes ng pinakamagandang babae sa Palanan City. Sa di kalayuan ay nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert nang marinig ang pag-amin ni Stacy sa relasyon nila ni John. Nag-aalala siyang baka lokohin ni John si Stacy para mahalin siya, at hindi niya inaasahan na magiging mag-asawa ang dalawa sa loob ng ilang buwan. 417. Masyadong mabilis ang nangyari at lumampas sa inaasahan niya. Agad na lumalim ang sama ng loob ni Gilbert kay John. Kung umaasa lang siya na tuturuan ni Theodore ng leksyon si John, napagpasyahan niyang gusto niyang patayin ni Theodore si John. Stacy, baka matakot ang iba sa mga kabataan, pero ako hindi. Wala akong pakialam kung boyfriend mo siya. Sinira niya ang plano ko at hindi ko siya pakakawalan ngayon. Lumayo ka, o hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Malamig na sabi ni Theodore. Hindi malaga kung sino si John at kahit na siya ay manugang ng Young family, siya ay magiging kapantay lamang ni Theodore sa mga tuntunin ng katayuan. I won't G, sabi ni Stacy, ngunit naputol ito bago niya natapos. Stacy, ako ang nagsimula nito. Hayaan mo akong hawakan ito. Isang hakbang pasulong si John at tinanguan si Stacy sa likuran niya. Pero malakas si Theodore, nag-aalalang bulong ni Stacy. Bagamat si John ay hindi lubos na walang magawa, si Theodore ay ang panganay na anak ng isa sa 4 na pangunahing pamilya at isa sa mga pinakabihasang martial artist sa nakababatang henerasyon ng Palanan City. Hindi nagkaroon ng pagkakataong manalo si John. Huwag kang mag-alala. Lalaki ako. I'm supposed to protect you, not the other way around. At saka, paano kung siya ang panganay na anak ng Fields family? Wala akong pakialam. Mahinahong sabi ni John. Tinawid na niya sina Jaco at Anson sa mga naunang pangyayari at wala siyang pakialam kung magdagdag pa siya ng isa pang kaaway sa listahan. Kung kapwa na bigo sina Jacob at Anson na talunin siya, walang dapat ikatakot si John kay Theodore. Ang yabang. Napaungol si Theodore sa galit. Mr. Fields, inatake ako ng batang ito at sinaktan ako mula pa noong una. Hayaan mo akong labanan siya. Naghihiganti ako sa ginawa niya sa akin. Mabangis na sabi ni Gordon. Mula sa kanyang nakaraang pakikipagtagpo kay John, napansin ni Gordon na habang si John ay walang totoong daloy ng enerhiya, ang kanyang lakas ay katumbas ng isang martial artist sa initial innate state. Si Gordon ay nasa intermediate innate state at sa tulong ng energy nurturing pill na kinuha niya mula sa opening ceremony kanina, naabot niya ang advanced innate state, at dapat na walang hirap para sa kanya ang pagpatay kay John. Sige. Turuan mo siya ng leksyon para sa akin. Lumabas lahat. Hindi na kailangan ng awa. Siguraduhin mo lang na hindi siya mamamatay at ako ang mananagot sa anumang mangyari. Malamig na utos ni Theodore. Nalaman niya mula kay Gordon na si John ay nasa initial innate state at alam niya na higit na kaya ni Gordon na talunin si John. Hindi naabala si Theodore sa relasyon nina John at Stacy at nagpasya siyang magplano na lang na gawin kanya si Stacy kapag nawasak niya si John. Brat, maghanda kang magdusa sa ginawa mo. Umungol si Gordon habang nakaturo kay John. John, nahihigitin nila tayo. Huwag mo munang unahan ang sarili mo. Hinawakan ni Stacy ang braso ni John ngunit naputol ito bago niya natapos ang kanyang pangungusap. 418. Stacy, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Magtiwala ka sa akin. Inalo siya ni John bago humakbang. Natahimik si Stacy na may pagbibitiw. Ang sitwasyon ay lumala ng hindi na kontrol at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala kay John. Hindi mo naman siguro nakita ang pagdating nito, di ba? Sumilip ka sa likod ko at nasaktan ako, dahilan para manatili ako sa kama ng mahigit kalahating buwan. Magdudugo ka ngayon dahil sa kahihiyan na dinanas mo sa akin. Sinaman ang tingin ni Gordon si John. Magpasalamat ka, matandang twat. Iniligtas kita at iyon lang ang dahilan kung bakit nagawa mong tumakas kasama ang iyong buhay. Hindi ka na magiging maswerte sa pagkakataong ito. Mahinahong sabi ni John habang nakatitig kay Gordon sa pinaka-condescending paraan. Bullshit. Mamatay ka, bakla ka.
Sa galit, inilunsad ni Gordon ang kanyang sarili patungo kay John, itinutok ang kanyang kamao sa dibdib ni John. John, ingat ka! Sigaw ni Stacy. Dahil nagsimula na rin ang kanyang pagsasanay bilang isang martial artist, naramdaman niya kung gaano kalakas ang tunay na enerhiya ni Gordon sa kabila ng hindi niya nabasa ng tumpak ang kanyang antas. Sa kabilang banda, walang totoong daloy ng enerhiya sa katawan ni John at masyadong halata ang pagkakaiba ng dalawa. Bumilis ang tibok ng puso niya at nagbabantang lalabas ng dibdib niya. Masyadong mayabang ang batang ito. Ngumisi si Theodore at ang mga tauhan niya habang nakatitig kay John na parang tanga. Si John ay nasa initial innate state lamang at magiging suicidal para sa kanya na pukawin si Gordon. Samantala, halos pareho ang naramdaman ni Gilbert. Si John ay isang ulila na minsang ikinasal at halos hindi kasing kakayahan ng isang ordinaryong tao, samantalang si Gordon ay isang bihasang martial artist na madaling sirain si John nang hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Iyon talaga ang gusto ko. Naisip ni Gilbert, Gordon better kick some sense into that brat or I will. Naglakas loob kang magpakitang gilas kapag iyon lang ang kaya mong gawin. Bumantong hininga si John habang ang kamao niya ay umaarangkada na rin. Bam! Kasunod ng nakakabinging ingay, ang lakas ng mga kamao ni John ay sumabog sa dibdib ni Gordon. Agad na pinalipad si Gordon na parang sirang manika na nakahampas ng malakas sa lupa matapos mabangga ang isa sa mga sasakyang nakaparada sa likod ng grupo. Parehong natigilan sina Gilbert at Theodore. Walang sino man sa kanila ang umasa na matatalo ni John si Gordon sa isang galaw at katahimikan ng bumagsak sa parking lot. Paano? Paano ito posible? Tinakpin ni Gordon ang kanyang dibdib nang hindi makapaniwala. Natitiyak niyang nasa initial innate state si John mula sa kanilang nakaraang engkwentro, ngunit natalo siya ni John sa loob ng isang segundo. Gordon, sinabi mo sa akin na ang brat na ito ay nasa initial innate state. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang ekspresyon ni Theodore. Hindi niya naramdaman ang anumang daloy ng totoong enerhiya mula sa pag-atake ni John at wala siyang paraan para matukoy ng tumpak ang antas ng kapangyarihan ni John. 419. Gayunpaman, kung kaya ni John na talunin si Gordon na nasa advanced innate state, hindi posibleng tumigil ang power level ni John sa initial innate state. Mr. Fields, I can assure you na nasa initial innate state lang siya bago ito. Tiyak na gumamit siya ng ilang uri ng dirty trick. Sinaman ang tingin ni Gordon si John. Natikman niya ang pagiging tuso ni John noon pa man at pinaghihinalaan niyang gumagamit si John ng ilang mga trick, o hindi niya magagawang talunin si Gordon ng ganoon kadali. Tama na. Tamang laban ang inyong dalawa, kaya anong mga pakulo ang maaari niyang gamitin? Kahit na gawin niya, nakita namin ito. Pungol ni Theodore na walang pasensya. Pero, agad na natahimik si Gordon. Mr. Fields, nalampasan ni Gordon ang bottleneck ng kanyang pagsasanay. Malamang nag-a-adjust pa siya dito. Payagan mo akong labanan ang brat na ito. Iminungkahi ng isa pang lalaki. Kalimutan mo na. May mali sa batang ito. Ako mismo ang gagawa nito. Ayokong ilabas ka ng todo para lang ipahiya mo ako. Ngumuso si Theodore habang humakbang pasulong. Ang pinakamakapangyarihang subordinate na mayroon siya ay nasa advanced innate state tulad ni Gordon at kung nabigo si Gordon na talunin si John, walang saysay na ipadala ang iba pa. Anak, wala akong pakialam kung anong pakulo mo. Isaalang-alang ang iyong sarili na mala sa pagtakbo sa akin ngayon. Ituturo ko sa iyo kung ano talaga ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Napangisi si Theodore habang inilalabas niya ang kanyang tunay na enerhiya na tumago sa hangin na parang isang matalim na talam. Pilit na nilabanan ni Stacy ang mga alon ng kapangyarihan at namutla habang umaatres. Ang rurok ng innate state. Nagdilim ang ekspresyon ni John. Habang siya ay nagkaroon ng pagkakataon laban sa mga martial artists sa tuktok ng innate state, ang posibilidad na manalo ay maliit dahil siya ay nasa halos parehong antas ng lakas bilang Theodore. May grupo ng mga martial artists si Theodore at kung magpasya silang gamitin ang kanilang kalamangan sa mga numero, tiyak na matatalo si John. Tama ka. Kunin mo ito. Ngumisi si Theodore at sinugod si John.
Sa pagharap sa isang kaaway na may pantay na lakas, si John ay nangahas na huwag kumilos ng walang ingat at umiwas sa pag-atake, o para lamang kay Theodore na maglunsad ng isa pang pag-atake. Agad na nagsusuntukan ang dalawa at nagsipa sa isa't isa. Alam ni John na siya ay mas marami at isinasaalang-alang ang mga paraan upang manalo habang sinasalungat niya ang pag-atake ni Theodore. Sa ngayon, ang pinakamahusay na solusyon ay ang talunin si Theodore bago nagpa siya ang mga tauhan ni Theodore na kayag siya. Kapag natalo si Theodore, ang iba ay guguho. Binigala ni John ang kanyang mga galaw habang umiiwas siya sa mga welga ni Theodore, na nakita ni Theodore bilang isang pagkakataon upang patindihin ang kanyang pag-atake. Hindi nagtagal, naiwan si John sa defensive position. So, nasa advanced innate state ka. Medyo malapit ka na sa peak. Hindi katakataka na nagawa mong talunin si Gordon. 420. Ngunit wala kang tunay na enerhiya, kaya isa ka lamang na sinanay sa panlabas na kapangyarihan. Ang panlabas na kapangyarihan, gaano man kalakas sa simula, ay hindi binuo upang tumagal. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito kaya. Ngumisi si Theodore, na nagpasya na si John ay isang mandirigma na sinanay sa panlabas na kapangyarihan dahil si John ay hindi nagpakita ng senyales ng totoong daloy ng enerhiya. Hindi kailanman narinig ni Theodore ang sinumang nakarating sa advanced innate state sa pamamagitan ng panlabas na kapangyarihan lamang, at humanga siya na nagawa ni John na makamit ang gayong tagumpay. Gayunpaman, kung walang suporta ng tunay na enerhiya, ang panlabas na kapangyarihan ay hindi magtatagal sa matagal na labanan at dahil si John ay bahagyang mahina kaysa kay Theodore, natitiyak ni Theodore na matatalo niya si John sa lalong madaling panahon. Sa kanyang inaasahan, namutla si John at nagsimulang umatras sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Theodore. Tapos na, brat. Manahimik ka. Nang makita ang isang pagkakataon, inilunsad ni Theodore ang isang suntok patungo sa dibdib ni John sa bilis ng kidlat, alam na si John ay masusugatan ng husto kahit na siya ay nakaligtas sa epekto. Oo. Mr. Fields, sirain mo siya. Ang mga tauhan ni Theodore ay pawang mga martial artist at napagtanto ng lahat na malapit ng manalo si Theodore. Sila ay nagpalakpakan, habang si Stacy ay nakatayong nag-aalala habang pinagmamasdan ng laban, na mukhang mapatla na parang multo. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Nauunahan mo ang sarili mo. Ngumisi si John at natahimik sandali bago hamampas. May mali. Isang masamang pakiramdam ang bumalot kay Theodore nang makita niya ang kakaibang ngiti sa mukha ni John. Hindi, wala akong dapat ipag-alala. Mas malakas ako sa kanya at kung sabay kaming bumangga, siya pa ang masasaktan. Patay ka talaga, anak. Ngumisi at binilisan ni Theodore ang pagbato niya ng kamao kay John. Bam! Isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kamao ni Theodore at dumagsa patungo kay John, habang ang espiritual na enerhiya ay lumalabas mula sa kamao ni John, na halos hindi makalaban sa kapangyarihan ni Theodore. Laking gulat ni Theodore na kayang-kaya siyang paglabanan ni John ng buong lakas. Malinaw na nasa ilalim niya si John at hindi niya kayang kontrahin ang kanyang pag-atake ng direkta, ngunit nagpakita ng pantay na lakas sa pinakahuling sandali. Bagamat nagulat, nabawi kaagad ni Theodore ang kanyang kalmado. Si John ay nasa parehong antas sa kanya sa pinakamahusay at habang maaaring hindi niya matalo si John, magpupumilit din si John na talunin siya. Ang katotohanan ay tumama ng malupit dahil hindi alam ni Theodore na si John ay may parehong espiritual na enerhiya at tunay na enerhiya. Sa sandaling nalabanan niya ang pag-atake ni Theodore gamit ang kanyang espiritual na enerhiya, pinaputok ni John ang kanyang tunay na lakas at muling nanakit. Ang advanced acquired state. Labis na natigilan si Theodore nang sa wakas ay naramdaman niya ang totoong daloy ng enerhiya mula kay John. Madali sana ni Theodore na talunin ang isang tao sa advanced acquired state, ngunit sa kanyang tunay na enerhiya na ganap na nasil ni John, wala siyang pagtatanggol sa tunay na enerhiya ni John. Oh,